Palabas ng Ledesma Subdivision, may isang tahimik at maaliwalas na sityo kung saan nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Kulot. Siya ay 12 taong gulang, mahilig tumula, sumayaw at magtanim ng mga bulaklak sa maliit nilang bakuran, ngunit higit sa lahat, kilala si Kulot sa kanyang buhok. Makapal, maitim at kulot na wari-ulap na bumaba mula sa langit. Buhok ng ulap! Ang tawag ng kanyang lola Ising tuwing magkasama silang nagdidilig ng kanilang halamanan. Ngunit sa paaralan, iba ang tawag dito ng kanyang mga kaklase. Isang umaga, habang naghihintay sa kanilang guro, humalakhak si Lisa, ang pinakabibo sa kanila. Ano yan? Buhok ba yan o pugad ng ibon? Parang may sikreto kang tinatago dyan, ha? Tuwing reses, palaging may bagong biro. Palihim na ginuguhitan ng lapis ng mga kaklase ni Kulot ang kanyang kwaderno ng mga larawang may malaking kulot na ulo. Si Kulot, bagamat nasasaktan, ay hindi sumasagot. Tahimik siyang umuwi, yakap ang kanyang bag at doon umiiyak sa likod ng bahay habang hinihimas ang mga bulaklak na tanim niya. Isang gabi, tinanong niya ang kanyang lola habang pinupunasan ang mga luha. Lola, bakit po kaya hindi ako kagaya nila? Hinaplos ni Lola Ising ang kanyang pisngi. Kasi apo, hindi ka talaga kagaya nila. Ikaw si Kulot. Ikaw ay kakaiba at napakaganda. Hindi mo kailangang maging tulad nila para mahalin ka. Pagkatapos, dahan-dahang sinuklay ni Lola ang buhok niyang parang ulap gamit ang malalambot nitong palad. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang inaabangan ng lahat, ang patimpalak na buwan ng wika, tula at awit. Palihim na nagsulat si Kulot ng kanyang sariling tula. Hindi niya ito ipinakita kanino man. Ang pamagat, ang buhok kong kulot. Sa kanyang tula, isinulat niya, Hindi ito pugad, hindi rin tinik. Ito'y alon ng lakas na hindi mo mapipigil. Sa bawat kulot, may kwento ng tapang at kabutihang sa puso'y walang hadlang. Nang napili ang kanyang tula bilang isa sa mga ipapamalas sa entablado, muling nagtawanan sina Lisa at Marco. Tula tungkol sa kulot mong buhok? Talaga lang, ha? Sabi ni Lisa habang pinipigil ang halakhak. Nagpapatawa ka ba? Oo, seryoso talaga. Dagdag ni Marco. Dumating ang araw ng patimpalak. Isa-isa nang nagsitula ang mga kalahok. Pagdating ng pangalan ni Kulot, biglang tumahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, suot ang puting bestida na may koronang yari sa bulaklak ng santan. Sa ilalim ng liwanag ng araw na sumisilip sa bintana, kumislap ang kanyang buhok na kulot na parang ulap. Sa matatag na tinig, binigas niya ang kanyang tula. Hindi ito pugad, hindi rin tinik. Ito'y alon ng lakas na hindi mo mapipigil. Sa bawat kulot, may kwento ng tapang at kabutihang sa puso'y walang hadlang. Walang tumawa, walang nagturo, wala ni isang nagbiro. Sa huling linya, nakita ng lahat ang kanyang mga mata, may luha, pero may ngiti rin. Pagkatapos, tumayo ang kanilang guro sa gitna ng entablado. Ang unang gatipada ay ginagawad
palakpakan. Lahat ay nakangiti, maliban kina Lisa at Marco na nakatungo sa hiya. Pagkatapos ng programa, may lumapit kay Kulot na patandang babae na may suot na makulay na balabal. Apo, Sabi ng babae, ako pala si Ginang Dalisay, isa akong manunulat at tagapagtaguyod ng ating kultura. Narinig ko ang tula mo, nakita ko ang sarili ko sa iyo. inabot ni Ginang Dalisay ang isang sobre. Gusto kitang isali sa workshop para sa mga batang Makata. Hindi makapaniwala si Kulot. Ang tula tungkol sa buhok na madalas pagtawanan, ngayon ay naging tulay patungo sa kanyang pangarap. Makalipas ang ilang araw, lumapit sina Lisa at Marco. Hindi na sila nakayuko. Kulot, pasensya ka na. Mahinang sabi ni Lisa. Naiingit lang siguro kami noon. Dagdag ni Marco. Ang ganda talaga ng book mo. At ang galing mo magsulat. Ngumiti si Kulot at iniabot ang dalang puto at manggang hilaw. Salamat. Kaibigan pa rin tayo. Gusto nyo, turuan ko kayong gumawa ng tula? Mula noon, hindi na siya tinutukso. Sa halip, naging inspirasyon siya ng buong klase. Tuwing huling Biyernes ng buwan, nagkaroon ng Makata ng buwan at maraming batang babae ang nagwayway ng buhok nilang kulot nang walang takot. Sa wakas, natutunan nilang ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa tapang at kabutihang loob.